حربي طلق. Sa isang nakakagulat na balita, muli na namang binumba ng tropang Israeli ang Lebanon dahil sa hindi pa rin tumitigil ang mga teroristang Hezbollah sa kanilang mararahas na gawain. Kaya agad itong inaksyonan ng pamahalaan ni Netanyahu upang pigilan ang patuloy na paglawak ng kanilang mga terorismong aktibidad. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa kasagsagan ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah, walang tigil ang IDF sa kanilang agresibong operasyon, kung saan walang sawang binagsakan ng Israeli Defense Forces ang mga pasilidad ng mga militante gamit ang mga air-to-ground missile, isang taktika na dinisenyo upang walisin at pasabugin ang mga armas, mga kuta at iba pang mga pandigmang kagamitan na ginagamit ng Hezbollah. Isa itong pagpapakita ng walang kompromisong paninindigan ni Prime Minister Netanyahu laban sa mga banta sa kanilang seguridad. Ang mga bomba na ito ay may napakalakas na kapasidad na agad na nagpaluhod at nagpabagsak sa mga target na gusali. Sa bawat pagsabog, parabang ang buong lugar ay lumindol at nabago ang anyo na nadurog ang mga istruktura na dati ay naglilingkod bilang mga sentro ng kapangyarihan ng mga terorista. Hindi lamang ito simpleng pagsabog. Ito ay isang pagwasak na may malalim na epekto hindi lang sa mga gusali kundi pati na rin sa moral ng mga kalaban. Ang lakas ng mga bombang pinakawalan ng militar ay nagpapaalala na seryoso ang Israel sa pagpigil ng anumang panganib sa kanilang teritoryo. Kung hindi titigil ang Hezbollah sa kanilang mga gawaing terorismo, mas malala pa ang kanilang sasapitin. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa Lebanon, isang mensahe ang malinaw. Hindi magdadalawang isip ang militar na gawing abo ang bawat lungga ng terorismo. Mula sa mga tagong arsenal sa kabundukan ng Bekaa Valley hanggang sa mga lihim na command center sa ilalim ng mga gusali ng Beirut, na walang ligtas. Kahit gaano pa kalalim ang kanilang pinagtataguan, kahit gaano pa sila kahusay magtago ng kanilang mga leader, isa-isa pa rin silang nahahanap ng IDF gamit ang teknolohiya, impormasyon at determinasyon. Ang bawat intel ay ginagawang target at ang bawat target ay tinutumbok ng surgical airstrikes na walang sinasayang na segundo. Ang mga underground bunker sa mga sibilyang pasilidad na minsang pinagmamalaki ng kanilang mga matataas na leader, ngayoy basag, wasak at tinabunan ng mga durog na pader. Hindi na ito basta simpleng operasyon. Isa itong mensahe ng lakas, isang deklarasyon na ang sinumang magtatangkang maghasik ng kaguluhan, ang sinumang magtatago sa anino ng ideolohiya upang maghasik ng takot ay kailangang harapin ng buong puwersa upang putulin ang kanilang mga kakayahan na umatake ng malakas sa mga pamayanang Jewish. Ang mga pinuno ng grupo, mula sa mga field commander hanggang sa mga strategist na nakaupo lang sa opisina, ay isa-isang tinutukoy. At kapag natukoy ang kanilang mga lokasyon, wala nang atrasan. Agad silang nililigpit ng IDF, hindi bukas, kundi ngayon mismo, dahil ang bawat oras ng kanilang kalayaan sa labas ay isang potensyal na trahedya para sa mga inosenteng Israeli. Ang buong operasyon sa Lebanon ay hindi lamang paghihiganti, ito'y pagwawasto sa balanse ng kapangyarihan. Isang babala na sa panahong ito, hindi na sapat ang magtago, hindi sapat ang propaganda. Ang sinumang titindig bilang banta ay itutumba. Binomba na rin ng Air Force ang iba pang mga hideout ng Hezbollah na talagang nagwala ng todo ang mga pilotong militar ni Netanyahu. Hindi sila nagdalawang isip na gamitin ang lahat ng kanilang makabagong kagamitan. Mga missile na kayang magpatumba ng mga gusali ng mabilis para lang linisin ang kuta ng mga teroristang ito mula sa mga lungsod ng Lebanon. Sa bawat paglipad ng mga fighter jets, nagmistulang bagyong apoy ang kalangitan habang ang mga bomba ay bumabagsak isa-isa sa mga nakatagong kampo ng Hezbollah. Ang mga Air Force ng Israel ay talagang nagpakitang gilas. Ginamit nila ang kanilang matinding kasanayan at teknolohiya upang matiyak na mawawasak lahat ang arsenal ng mga militante. Sa dulo ng lahat ng ito, nananatiling bukas ang tanong, hanggang kailan magmamatigas ang Hezbollah? At gaano kalayo ang kayang gawin ng mga Hudyo para sa kanilang pambansang seguridad? Sa kabilang anggulo, itinodo na rin ng militar ang kanilang kampanya sa paglipol sa mga teroristang Hamas
na nagkukubli sa mga sibilyang kabahayan sa Gaza. Wala silang sinasayang na oras, wala silang pinalampas. Hindi nila tinigil ang matinding opensiba na may layuning durugin ang mga militante bago pa muling makapagtago o makapaghanda ng panibagong pag-atake. Hindi na bago sa Hamas ang paggamit ng mga residential area bilang kalasag, isang taktika ng kaduwagan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na pinayagan ng militar na madala sila sa ganitong bitag. Gamit ang high-precision weaponry at intelligence-based targeting, inisa-isa nilang binaklas ang mga tinaguriang command centers, weapons depot at tunnel, networks na nakatago sa gitna ng mga kabahayan, hospital at maging sa mga moske. Na hindi nagdalawang isip ang mga sundalo sa pagpapakawala ng kanilang mga nakamamatay na mga missile sa mga mataong lugar, mga bomba na hindi lang basta armas, kundi simbolo ng babala at hustisya. Ang bawat pagsabog ay sinadya, nakatuon at nakatutok sa mga walang kalaban-labang mga target. Ang mga pasilidad na pinamumugaran ng kilusan ang naging sentro ng bawat atake. Mga gusaling nooy tahanan ng operasyon, ngayoy abo at wasak na. Ang himpapawid ay umalingaw-ngaw sa dagundong ng mga fighter jets at drones, habang sa lupa ang mga sundalo'y maingat na umuusad. Sinasala ang bawat sulok ng lungsod upang siguraduhing wala ni isang kalaban ang makaligtas. Hindi ito basta kampanya ng karahasan, kundi isang pagsalakay na may malalim na galit na sinamahan ng disiplina at adhikain. Isang paalalang hindi na kailangang ulitin pa na ang sino mang gagamit ng mga sibilyan bilang depensa at patuloy na magtatago sa likod ng mga inosenteng tao ay tiyak na hahabulin ng hustisya at hindi makakatakas sa kaparusahan. Ang imahe ng isang makapangyarihang kilusan ay nagiging alikabok kasabay ng paggiba sa kanilang mga tinatagong kampo. Kasama sa pagbagsak ng mga ito ang kredibilidad ng organisasyon na dati kinikilala bilang isang organisadong puwersa ng paglaban, ngayon ay naaninag na bilang isang grupong desperado, wasak ang prinsipyo at gutom sa pansariling kaligtasan. Sa bawat sandaling lumalalim ang operasyon ng Israel, lalo lamang lumalabas na hindi na kayang protektahan ng Hamas ang sarili nilang mga kuta. Paano pa kaya ang mga taong pinipilit nilang gamitin bilang panangga? Lumalawak na ngayon ang kontrol ng tropang Israeli sa mga dating lugar na saklaw ng mga militante. Hindi na sila limitado sa mga border area dahil unti-unti na nilang binabasag ang mismong backbone ng operasyon ng kalaban. Sa patuloy na pagkadurog ng mga terorista, mabilis ding napuputol ang koneksyon nito sa masa. Wala nang tiwala ang maraming sibilyan. Ang presensya ng mga militante sa Gaza na minsang nangingibabaw at kinatatakutan, ngayon ay isa na lamang anino na unti-unting nilulunod ng galit ng mamamayan at ng walang hintong airstrikes. Kaya kung hindi ilalabas ng mga salot na ito, ang mga Hudyong dinukot nila, ay tuluyan talagang malulusaw ang kanilang rehiyon mula sa mga malalakas at nakamamatay na mga missile ni Netanyahu. At ang masaklap pa rito, walang sino man ang makakaawat sa kanilang mga opensiba na magbibigay pa ng matinding problema sa organisasyon. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga airstrikes ng IDF sa Lebanon at Gaza kung saan hindi nagdalawang isip ang militar na in-neutralized ang banta at itumba ang mga ito sa kanilang sariling teritoryo? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.